sa ating Piliformis traki na itinanim. So ang ginawa natin dito, pinutol natin yung kanyang mga leaves at inilatag sa medium. So meron ng unang mga nag-strike sa ating propagation. At na-observe ko rin na may mga namatay rin actually ng mga propagation materials, or mamamatay naman talaga lahat to, pero I mean hindi siya tumagal dahil maluma na yung kanyang leaf, no? So yung mga natira ay yung mga fresh pa, yung mga green pa. So dito makikita natin na meron din nag-strike, pwede meron din dito sa side na to. Ito. At may mga June na sila, di ba? Palagay ko marami pa yan sa ilalim pero hindi pa lang natin nakikita. So tama yung ating nagawa nakaraan na pagpopropagate na paglalatag. No, at yung iba kasi medyo nalilito sa pagpopropagate ng traki. Pares lang naman yung Piliformis. So yung mga naunang Piliformis natin naging successful na sa kanilang pagpropagate. Although nagkaroon ng algae yung kanilang medium, no, kailangan lang natin yung kayurin or iripat. So yung mga mother plant, no, magaganda na. So after some time makikita nyo to, puro na yan green na pataas, at maaari na naman natin i-propagate or i-out yung mga ganito kalalaki. So bisitahin naman natin yung Piliformis red na ating tinanim. Saan na ba nailagay yun? So hanapin natin. Hindi ko alam kung saan nilagay dito. Wala dito. So yan. Ito. Ay hindi, iba to. So wait lang, hanapin natin. Naku, nasa na kaya nailagay yan? Sensya na kayo Ngayon ko lang hahanapin dahil ito, dito ko pala nailagay. Ako pala naglagay na ito. Ayan. So nilagay ko dito para mabawasan nga yung fungus, at naging successful naman yung pagpabawas natin. Ayan ito yung severely infected ng fungus. At ngayon, ayan yung mga seedling natin, ang lalaki na Marami na nating Piliformis red. Diba? Parang kailan lang, a month ago or a couple of months ago, pumili tayo ng dalawang maliit na Piliformis red. At pagkarating ipinropagate natin tulad ng Piliformis traki ngayon, ginawa natin ganun. Ngayon meron na tayong mga seedling. Diba? Hindi lang yan isa, at mas dadami pa yan. Ayan dami. At ito namang Angelica, nag-iisa na lang yan. Sabi ko ma-phase out rin to si Angelica kung wala tayong gagawin. So pinutol rin natin yung kanyang mga leaves, at ngayon maganda na uli siya, at magpa-flower na naman nga uli. At yung mga leaves na tinanim natin ay naging mga baby Drosera Angelica na. Diba? Napakasayang ang lalim ng Tagalog na. Masaya na mag-propagate ng mga carnivores dahil hindi naman ganun kahirap. Pero kailangan mo lang sundin yung mga basic rules sa pagtatanim ng carnivorous plant, no? Low minerals na tubig, low minerals na medium, at sunlight. Ayan. So bukod doon, ito naman yung mga nilatag nung nakaraan na mga adelaide. Binawasan ko na to kanina dahil may mga bumili, pero marami pa rin sila. At nung nakaraan nga, sabi ko, nagpo-propagate na naman si Mrs. ng adelaide, no? Samantalang ang dami pa. Pero tama yon, kahit na marami pa, mag-propagate pa rin kayo, lalo na kung may space pa dyan na pwede pang punan, no? Kasi bakit? Darating yung time, maaaring kailanganin nyo yung mga extra propagation na yan. So ayan, diba? Ang daming adelaide. So ito rin, Aphrodite, ang dami. So ang ginagawa ko lang naman dyan, pagka may time, sinusuksok ko kung saan yung mga propagation or leaf na pinutol, at natubo na sila doon. Tulad nyo lang naman ganyan. Ilagay nyo lang yan dyan. Silipin natin yung mga dating nilatag natin dito. Diba? Nabawasan na yan. So ang dami pa rin. Ayan.
So ganun lang, pag wala kayong magawa kaysa magbabad tayo no, kanonood naman kung ano-ano na maliban na lang dito sa YouTube channel natin. Yes lang. Na, pero kaysa kung ano-ano yung negatibo natin gawin buong maghapon. No, gawin natin productive. No, hindi lang productive. Actually, ginagawa natin to dahil masayang gawin eh. Masakit sa likod pero masaya tayo na ginagawa. Kaya pag walang ginagawa, maintain, propagate, observe, learn, no, kung ano yung mga dapat natin gawin. No, tapos masaya na mag-propagate ng mga halaman, carnivorous plant man yan or hindi. Kung saan ka masaya, di ba? Suportahan ka. Kung saan ka masaya gawin mo. Basta makakatulong sa'yo. At sa pagpapalapit mo no, sa Diyos at sa pagsiserve din sa iba. Siyempre sa family mo. Tulad ng ginagawa ko dito. Propagate. Tapos wala akong trabaho ngayon na regular pero sa awa ng Diyos hindi tayo pinagkukulang. So ito naman yung mga propagation natin, ang mga Helianthera na akala ko mapi-phase out rin. Pero ngayon nagustuhan rin nila yung mas maganda nating pag-aalaga sa kanila. At yung humidity kasi dito medyo maganda, mataas-taas. So samantalang dati ingit-ingit ako dun sa iba. Sabi kong ganda naman ng mga Helianthera nila. Ang daming tubo. Di ba? Ngayon, ang dami na rin ito. From 1 Helianthera minor. At nakapag-out na rin tayo nito. Parami ng parami. Parami natin to. Tapos ito yung sabi ko sa inyo, mukhang malabo itong mabuhay. Itong Sarracenia nades dahil nagkaroon siya ng root rot. Pag root rot, medyo mahirap na habulin yan pagka medyo naka-establish na yung rat sa loob. Kaya sabi ko, maaring mamatay ito. Ang chance ko na lang yung mga maliliit na propagation, mabuhay. Pero dahil nga mas maganda yung condition nila, mukhang lumaban rin tong halaman. At mukhang hindi siya mamamatay ng basta-basta lang, lumalaban. So itong mother plant, nag-umpisa na magdilaw. Pero sa side, green pa. So maaring dyan tumubo yung mga new growth. At may salba pa natin itong halaman na to. Itong isa talagang hindi kinaya dahil almost yung buong katawan niya talagang natuyo na. Itong natitira na to, malabo na yan magkaroon ng new growth pero hindi natin susukuan, di ba? Kung gusto niyang bumitaw, bibitaw yan, pero hanggat may green pa, hayaan lang natin, huwag natin pakikialaman. Kung naaalala nyo dati yung bahala ka na technique. No, ang ibig sabihin lang nun, hindi papabayaan mo na. Bahala ka na means, hindi mo gagalawin. At hayaan mo yung plant kung gusto niya talagang mabuhay pa. Siyempre, lagay mo lang yung mga dapat lagay na mga pang support sa kanya. Live sphagnum moss, malinis na medium, matubig, more humidity. At kung nagawa mo na lahat, no, yung plant na yung bahala dyan. At siyempre, huwag mong kalimutan yung prayer. At yung mga yung mga nagupit nyo na mga sphagnum moss heads na hindi nyo nagagamit dahil sobrang liliit, pwede nyo isabo yun, no, sa medium at tutubo yon bilang mga sphagnum moss ulit. Ayan, so may mga natira yan na hindi ko nagamit dahil ang liliit na. So ni-spread ko lang at by experience, no, tutubo yan bilang sphagnum moss. Di ba yung iba ginugupit ng pino? Pwede rin yun. Kaya lang, ang challenge na doon, pag sobrang liliit, mas madaling matuyo. So ito naman yung McDonald X Burgundy Black, diba? Nagpo-produce na siya ng mas magandang mga feature trait at may traits talaga na hinahanap natin. So pagka ganyan pala, dati hindi nagpo-produce ng ganyan yan. Mukhang kamukha niya tong minor, no? At yung minor ko naman, hindi siya nagpo-produce ng yung parang may glands sa taas. So ganito yung itsura niya dati. Ito, ayan yung mga dati pang picture. Walang glands.
Tapos nung napunta siya sa medyo higher humidity at maganda-ganda yung setup, no, nag-produce na siya ng mga ganong klase ng mga picture at mas bumilis yung pagtubo ng mga iba pang picture, no? Di ba? Di ba? So, minsan maano talaga tayo, makulit tayo. Gusto natin patunayan na kaya nating buhayin sa Pulsan outdoor yung mga plants. Sa totoo lang kaya, pero mapapaganda mo pa tulad nung ganda nila sa natural environment na kung saan sila originated, 'di ba? So, ano napatunayan ba natin dun sa Pulsan, no? Makapag-alaga ka ng mga halaman na 'yan, pero hindi naman siguro mahirap na gumawa ka ng setup na higher humidity para mas sumaya yung mga plants mo, 'di ba? So, yung may nakita nga ako, paminggalan 'yun eh, na plastic. Nilagyan lang niya na tinakloban niya ng plastic. Si Sir Noah yata yung nag-feature nun sa kanyang Facebook. Sabi ko okay yung setup ni Sir, no? Similar dun sa setup natin na cage, pero sa kanya ay parang paminggalan. Ang tawag ba doon? Basta patungan ng mga ano yun eh, mga kitchen utensils. So nilagyan lang yan ng plastic at doon niya nilagay yung mga mostly ay nepenthes na ano, mga alaga niya at iba pang mga carnivorous plants. So pwede nyo rin gawin yon na para mas sumaya yung inyong mga plants at mas mabilis tumami. No? At napansin ko lang rin, gustong gusto ng halos lahat ng plants to. Inisip ko nga i-close ko na rin pati yung sa mga Venus flytrap ko, baka mas maganda yung maging itsura. Speaking of Venus flytrap, sa higher humidity, ito yung mga tissue cultured mga Venus flytrap. Ito yung mga nahihiwalay natin. Ito yung mga hinayaan lang natin. At ngayon nga, nung pinagmamastan ko to, may naputol. Ay, putol ba to? Ay, hindi. So, ayan sila. Diba, medyo magaganda na. Considering na ito ay bumabali-balentong, bali-bali, pero nag-survive at pinipilit mabuhay. So, nakakatawa, no? Totoo lang pag pinagmamastan ko itong mga Venus flytrap na ganito, nagtatry silang mabuhay, mag-survive, at parang in return parang nababayaran rin yung hirap mo doon sa pag-e-effort mo silang bigyan ng magandang growing condition. Parang gusto ko pa ulit magdagdag ng bagong mga Venus flytrap. No, pag ganito, hindi sa totoo lang. No, kahit po ako nabubudol din ng sarili ko minsan sa pag pinagmamastan ko itong mga plants ko. So, ayan. Ito medyo maganda-ganda na yung ano. So, ang kagandahan dito sa X-Spider, galing siya sa spider, no? Mostly, ang tissue culture nila from seeds, no? Yung iba naman ay magagaling na gawa nila from X-plant, no? Yung outdoor plant or kung saan man galing yan, indoor, outdoor. Ginagamit nila bilang propagation materials. At ang ibang magagaling na naging successful doon. At yun, no? Na-maintain nila yung traits, no? Pero sabihin ko sa inyo, mas masaya magtanim talaga ng outdoor. No? Marami akong kakilala na magaling sa tissue culture na hindi ganun kagaling pagdating sa pag-aalaga ng plants outdoor kasi maaaring buhay na buhay sila sa bote kapag inacclimate na nila, napapatay nila kahit na matatagal na silang nagti-tissue culture, no? Yung isa magaling talaga mag-tissue culture, si Sir Rainier Tolentino. So magandang yung process niya sa pag-acclimate rin dahil ang gaganda ng mga plants niya. Lahat ng mga plants ko dati na mga una galing sa kanya. So ngayon marami ng mga nagti-tissue culture. Actually may mga nauna pa kay Sir Rainier pero hindi ganun kagaling na mag-acclimate outdoor. Meron isang magaling rin si Sir Ray, kaya lang pumanaw na siya nung nakaraang last month po yata yun. So ngayon maraming mga bago. So excite ka, 'di ba? Yung pakiramdam mo na
itong mga to na bago na mga bata na tissue culture willing na willing matuto. So maraming survey na lalabas dahil mas magagagaling na maraming Rainier Tolentino na gustong ma-achieve rin yung mga narating nila. So ito yung X-Fighter. Maganda yung trace na ito kasi pataas yung tubo. Ayan. So mapula rin siya. At titingnan natin kung anong magiging final na form niya pagdating sa outdoor. Kasi sa tissue culture, usually indoor yung mga kanilang setup. So minsan ay magkaiba talaga yung itsura ng mga plants from indoor to outdoor. So alam naman natin na tayo full outdoor, so hihintay natin yung best na itsura nila pagka nasa outdoor. So para mas maliwanagan kayo, punta tayo dito. May mga plants ako dati na ang ganda sobra sa outdoor. Tapos ginawa ko talaga lahat para ma-acquire yun. Pero pagdating sa outdoor, from indoor to outdoor, nagbabago yung traits nila. May mga iba upright pagka indoor, tapos pagka nilagay mo sa outdoor, kahit na mga ilang taon na hindi pa rin nag-upright. So tulad na itong DMDZ, napakaganda na ito sa indoor. Na orange yung kulay ng drops and light red, pinkish pa. Tapos ang papayat ng kanyang petiole, parang mukha siyang matabang Korean melody shark, pero mas maganda. Pero nung na-outdoor natin, naging ordinary BFT siya. Hindi naman sa pangit siya, madali siyang paramihin at matibay talaga. Pero iba pa rin talaga pag yung stable na plants na pwede indoor to outdoor. Napakaraming mga plants ngayon, pero pag nilagay mo sa isang condition, hindi nila nakukuha or nare-retain yung traits talaga nila kahit ma-fully acclimate sila, Buti na lang itong mga to, tulad ng Trebs, itong Black Star na to, kahit na nasa mga outdoor sila, ang gaganda pa rin. Kaya isa rin sa mga dahilan kaya ako nagtanim ng mga seeds dati, para makakita ng mga iba't ibang mga traits sa Venus flytrap na mariretain kahit na papa-indoor or outdoor. So mag-i-indoor ba tayo? Palagay ko malayo pa. Hindi pa ngayon, pero hindi ko sinasabing hindi. Sa ngayon nakikita ko na mas sustainable pag outdoor setup. Bukod sa walang bill sa electricity, less yung sakit na makukuha mo. Kasi napansin ko nung nagbabike ako palagi, nagkakaroon ako ng puti-puti sa balat ko. At nung napabisita ako sa isang indoor setup na sobrang lakas ng kanyang mga ilaw, ganun din yung mga nag-experience niya, namumuti-muti rin yung balat niya. Dahil nga daw sa yung radiation. So pagka nag-i-indoor kayo or mapa-outdoor man na setup, pagka sobrang init or liwanag ng mga araw or artificial light nyo, ugaliin nyo magsuot ng mga protective equipments like arm sleeve. Kung kailangan mag-sunblock kayo. So yun, ingat rin kasi mahalaga yung plans natin, pero mas mahalaga yung health natin. So yun lang muna siguro. Wala masyadong humaba na tong video at kailangan ko pa rin mag-pack ng mga order. At kailangan ko rin may pupuntahan pa rin ako ngayon. So salamat sa panonood at salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Lalo po sa Shopee store natin. Kaya tayo patuloy tayong nakakagawa ng mga video at makapagtanim ng mga carnivorous plant dahil sa suporta rin ninyo. At higit sa lahat, sa biyaya ng ating Panginoon. So yun lamang, God bless and bye-bye.